Good morning. Hihikap pa siya. Alas 7 na nga ito ng umaga at tinanghali na kami ng gising ni Isabel. Paano ba naman, umulan ng madaling araw kaya naman napasarap pa ang tulog namin dahil sa sobrang lamig. Paglabas nga namin ni Isabel ay sakto naman nasa labas sila mama. Kaya naman iniabot ko muna si Isabel para naman makakain ako at makapaghilamos. Sinangag nga lang pala at sardinas ang aking ulam. At syempre sinabayan ko na rin to ng mainit na kape. Kulang ang umaga natin kapag walang kape. After ko kumain ay dumiretso ako kila mama kung saan sila nakapwesto. Pinakutan niya, sabi ni Jaika, kanya pa ya. Sabi naman na, apa! Sabi naman ni Sab ito. Nasalak na yata si Sab, apa! Sabi niya. Paano na yung buhok kasi nag-ano niya? Tawa ni Jaika. Sabi ni Jaika, ganang gulat siya. Ay no, kutuhan mo si Sabsab. Tawa mo daw ulit, dali. Ha? Kutuhan mo daw si Sab, tinuto sa likod, dali. Dali. Okay, sa galit na. Ako ka tingin sa Sab, pagkabantot. Oh, pakinsin mo. Okay, para mo. Ganun na, dami ko ito oh. Itiris niya pa din yan, oh. Lumalayo ka pa talaga. Ayun na, nagagalit ka. Ibig ka na naman daw ito magalit ko. Love na labi, oh. Ako ulit daw. Tama na. At talaga namang dinemo pa ng bata na maliit kung paano niya kutuhan si Isabel. Eto nga, tumambay muna kami saglit dito sa labas. At nang magtagal at umaambon-ambon na rin, pumasok na rin kami sa loob. Dahil makulimlim nga talaga ang panahon ngayon. Sandali nga lang at nilapag ko na si Isabel sa kanyang walker. Habang tumatagal nga at nagagamay niya na rin tong walker niya na to. At bandang alas 10 naman neto ay pinaliguan ko na rin si Isabel. Hanggat maaari nga ay gusto kong araw-araw siya naliligo. Para na rin makaiwas sa sakit. Hindi ko pa nga rin ma-let go tong higaan niya kapag naliligo. Dahil hindi ko pa nga kayang liguan si Isabel nang nakatayo at malikot pa. At minsan ay nadudulas pa na minsan sinubukan kong liguan siya nang wala yung net. Kaya naman kapag marunong na siyang umupo ay saka ko na lang ile-let go tong net na to. Hindi rin naman mahirap paliguan si Isabel dahil gustong gusto niya talaga ang naliligo. Mabuhusan pa lang siya ng tubig ay tuwan-tuwa na siya. Halata naman dito na gustong gusto niya naliligo kahit na malamig pa. Samahan pa na nalalaro siya ni Jaika. Kailangan din kasi kapag pinaliliguan siya ay kinakausap siya. O nilalaro naman siya. May times rin talaga na gusto niya tinitikman yung tubig. At hindi ko talaga alam kung normal ba yun. After maligo at mabihisan, syempre ginupitan ko naman siya ng kuko. Ito nga mahirap dito dahil malikot siya gupitan ng kuko. Pero mas magaan na nga siya gupitan ng kuko ngayon kaysa noong na baby pa siya. Talaga naman nanlalaban yung kamay niya at pinipigilan niya. Pero ngayon ay kayang-kaya ko na siya gupitan. Dati kasi ang nagugupit sa kanya ay si mama nung newborn pa siya. Kita mo ba yung kalikot-likot niya habang ginugupitan ko? Pero syempre dapat focus lang sa paggugupit ng kuko. Dahil baka mamaya ay yung daliri na yung magupit natin. Nang matapos sa kabilang kamay, yung isa naman ang ginupitan ko. At dito medyo kalmado na siya nung ginugupitan ko. Kaya naman medyo mabilis kami natapos sa paggugupit ng kanyang kuko rito. After ko magupitan ng kuko sa Isabel ay napatulog ko na rin siya. Hindi ko nga lang nakuha na ng video. At ito namang kapatid ko ay nanlalambing, may pakiskis pa. At maya-maya rin ay ang bilis nagising ni Isabel, parang umidlip lang. May paiyak-iyak pa yan. Mag-aalauna na nga ito na makakain kami ng tanghalian. Nga pala ay sinusubuan ko na si Isabel ng kanin dyan. Kumakain na siya ng kanin. Minsan naman kapag may oras ay pinapakain ko rin siya ng gulay. Kapag nakakabili ako ng gulay, ay ini-steam ko lang tapos pinapakain ko sa kanya at pinalagyan ko ng breastfeed ko. Pero pili lang ang gulay na kinakain niya. Mas nagustuhan niya nga yung carrots. Marunong na rin pala si Isabel dumede sa bote. Yun nga lang ay tubig lang ang kanyang dinedede sa bote. Malakas na rin kasing uminom ng tubig si Isabel, simula na nakakain siya ng kanin. At bandang alas 2 nga ng hapon nang makareceive ako ng text na nandyan na sa harap yung order ko. Nag-order nga pala ako ng Shanghai. Pang stock sa ref at pangkain pang ulam na rin.
Dito naman ay nag-iwan na lang din ako kila mama ng ilang peraso. Para pang ulam-ulam na lang rin nila. After nga niyan ay dumiretso naman ako sa bahay namin. Kumuha lang ako ng Tupperware at nilipat itong Shanghai. Para naman maganda at presentable ito kapag nilagay natin sa freezer. Tamang-tama nga ang dating nito dahil wala na rin akong stock na ulam sa ref kundi manok na lang talaga. Lalo na ngayon at hindi pa kami makababa sa palengke. Ito naman si Isabel ay nakatulog na rin ulit. Hanggang dito na nga lang pala ang video na to at maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan i-like and share tong video at i-follow ako. Salamat! Audio Jungle.